Magandang araw no sa ating manonood dyan ng Paul Computer YouTube channel. So sa ating ginawang video ay ituturo ko naman sa inyo kung paano ninyo malalaman kung sira na yung PCB circuit board dito sa inyong ginagamit na hard disk. Yan, ito yung PCB board nya. Okay, pwedeng circuit board ng hard disk na 3.5 or yung mga 2.5 na yung mga maliliit na nilalagay sa ginagamit sa laptop. Okay, okay. So para madali nating ma-troubleshoot or malaman na sira na itong PC board ng inyong hard disk ay mas mabuti na alamin natin kung ano yung trabaho nito o yung function niya dito sa hard disk ng ating computer. Okay, so number 1, itong circuit board na ito, ito yung nagpapagalaw dito sa mechanical na part ng ating hard disk. Okay, so sinabi ko siyang mechanical kasi meron siyang moving object doon sa loob, merong gumagalaw, diba? Parang kuwan siya, parang vehicle engine ng sasakyan. Okay, pero ang pinagkaiba nito kasi hindi ito ina-assemble, hindi natin pwedeng tanggalin yung mga parts niya kasi intact na siya dito sa loob. Okay, intact na siya. So ito, meron akong counting sa inyo kasi merong gumagawa na binubuksan nila ito. Okay, so naman ito sira na. Okay, so lang demo lang para sa inyo. Okay, so ganito yan, hindi mabuti na tinatanggal na itong cover nya. Okay, hindi mabuti. Okay, kasi kapag sira na ito ay sira na talaga, hindi dapat na tinatanggal ito kasi sisirain lang ninyo lalo yung hard disk. Okay, balik tayo dun sa sinasabi kong mechanical part. So sabi ko nga magkaiba ito sa engine ng sasakyan kasi pwedeng ma-disassemble, pwedeng assemble ulit, pwede mong bilhan ng mga valvula niya, kung merong masirang na part. Ito hindi pwede. Kapag sira na talaga ito. Okay, kaya wag kayo mag-attempt na buksan ito. Ito yung cover niya. Okay, punta tayo sa sa number 2. Yung circuit board na ito, may connection ito doon sa may disk sa loob nitong hard disk mismo. Okay, so merong data dito sa yan, yung nakikita ninyo, ayan meron siyang 8 paa na parang gagamba, diba? Meron siyang 8 paa, parang ganyan yung niya. Pasensya lang po hindi makita. Ayan. Okay, so ito yung tinatawag na BIOS chip nya. So merong firmware dyan, so merong data dyan, user data, na may connection dun sa may hard disk sa ninyo, storage. Okay, kuha ninyo. Okay, punta tayo sa
number 3. Ayan. So simple lang, no? Itong circuit board na ito, kapag nandito, ito rin yung dahilan para para ma-detect siya. Okay? So kapag sira na itong circuit board ng inyong hard disk, pwedeng hindi na rin siya ma-detect ng computer. Okay, pero alam nyo, confusing kasi pwede rin kasi mawala yung drive letter sa inyong hard disk every time na pina-plug niyo sa inyong computer. Okay? So, yung makikita lang ninyo dyan ay siya, unallocated drive. Yun, kapag nakita ninyo yan, kailangan ninyong kailangan ninyong mag-assign ng drive letter dyan para ma-detect siya ng inyong computer. Pero ito, talagang ito, kumbaga ay physical na damage na sa hardware niya. Okay, so kahit anong gawin ninyo ay wala talagang na mag-a-appear. Okay, kasi meron siyang mamaya tuturo ko sa inyo sa video na to. Okay, eto na ang tanong. Okay, paano ninyo malalaman kung sira na itong PCB circuit board ng inyong hard disk? No? Paano ninyo malalaman? Okay. Ang sagot ko po dyan ay pakikinggan ninyo yung inyong hard disk. Okay? Ganyan, no? Ganyan. Pakikinggan ninyo yung tunog niya. Okay? So, meron akong ginawang short na video kung ano yung tunog na clicking sound sa inyong mga hard disk. Okay? Kapag narinig niyo yung ganyang tunog, ay wala na pong chance na ma-recover pa yung data sa inyong hard disk, pati yung mismong hard disk ninyo. Okay? Yung data at saka yung mismong hard disk ninyo. Tulad ng sinabi ko, para malaman ninyo kung sira na yung circuit board ng inyong hard disk, ay pakikinggan ninyo. Okay, so ganito yan. Una, walang power. Okay, pag nagkabit kayo dito 12 volts, makikita ninyo na wala siyang power. So yung gagawin ninyo pag halimbawa nagkabit kayo ng nag-supply kayo ng 12 volts to, tapos pakikinggan ninyo. So pagkabit ninyong ganon ay wala siyang power, walang respond sa inyong hard disk. Okay, wala kayong narinig, talagang wala talaga kahit ano. Okay, so sinyales yan na sira yung inyong circuit board ng inyong hard disk. Okay, so merong chance pa na ma-recover natin yung data sa inyong hard disk. Okay, number 2, meron siyang ticking sound. Magkaiba naman yung ticking sound. Pag sinabi mong ticking sound, parang gusto niyang umikot pero may pumipigil, diba? Parang alam niyo yung yung pag nag-start ka ng sasakyan na yung battery lobat na, no? Diba pag nag-start ka ng sasakyan, pag nagregondo siya, gano'n, no? Diba? Parang ganun yung tunog niya. Meron siyang ticking sound. So yung problema, talagang hindi umikot, talagang hindi niya napapaikot or napapaspin yung disk. Okay, yun yung pinagkaiba. Merong pumipigil, diba? Kasi sabi ko nga, diba, itong circuit board na ito yung nagpapagalaw sa ating hard disk. Ito, tuturo ko sa inyo, ha. Ito, ayan, nakita ninyo, ayan, dito yan, merong mga pins, diba? So yan na part yung nagpapagalaw dito sa arm niya. Okay, tapos yung nasa bandang itaas naman, meron siyang ganun din, parang pin din. Yan, may connection yan dito, ayan, meron siyang connector. Yan,
itong PC board din ang nagpapagalaw dito sa dalawang to, yung arm niya, no, ang tawag nila doon, arm, basta arm, no, yung parang kamay na gumaganon, tapos yung disc niya, yan yung dalawang connection niya doon. Okay, so merong merong pumipigil, hindi niya mapagalaw. Okay, so merong chance din na pwede pa nating ma-recover yung yung data sa loob ninyong hard disk. Merong chance. Okay, kung napapansin niyo doon sa ginawa kong short, no, pinauna ko nang ginawa yung short na yun, yung clicking sound sa hard disk, no, para maipakita sa inyo. Kung napapansin niyo, nag-spin or umikot yung yung disk ng hard disk, ano. Tapos meron kang narinig na clicking sound. Okay, so dito naman, para malaman ninyo na sira yung circuit board, ay talagang hindi makagalaw yung disk. Okay, hindi makagalaw yung arm niya or ang disk niya. Okay, so pakikinggan ninyo, malalaman ninyo yan sa tunog na naririnig ninyo sa loob ng inyong hard disk. Okay, number 3. Paano niyo malalaman na sira na yung inyong circuit board? Okay, number 3 ay titingnan ninyo yung inyong circuit board. So, titingnan ninyo kung meron kayong makitang sunog, may nasunog na component parts dyan. Yan, kahit saan, dito, dyan, yan. Okay, so kapag meron kayong makitang physical, yan, check upin ninyo back to back, so sigurado na mayroong tama o sira yung inyong circuit board. So yan yung pwedeng maging dahilan para hindi ma-detect yung inyong hard disk. Hindi rin walang power kapag kinabit ninyo sa inyong computer. Okay, so sign or senyales na sira na itong PC board ng inyong hard disk. Okay, so meron akong meron akong tip para sa inyo, kasi bago kayo mag-decide na bumili ng circuit board, kung minsan merong bihira lang naman, may mga time kasi minsan na nababangga natin yung ating hard disk, or nabibitawan, nababangga yung ating hard disk. Minsan nagkakaroon lang ng loose contact dito, yan, sa may pin nya or dito sa okay, so ang gagawin ninyo ay lilinisan lang ninyo. Okay, huwag kayo kaagad bumili ng PCB circuit board. Okay, bago kayo mag-decide na bumili, linisan mo ninyo, muna ninyo, linisan. Lagyan ninyo ng ng contact cleaner, or gas. Yung ginagamit ko na lacquer thinner, yung ginagamit ko kasi, lagyan nyo ng lacquer thinner, tapos i-rub ninyo ng mga eraser, para kumintab. Dapat makintab to. Okay, so kasi kahit isang pin lang na hindi mag-contact dyan, magkakaroon ng problema doon sa inyong So kung minsan yung dahilan dahil nababangga, merong nangyaring pagbangga, nabang ito. Okay, or pwede ring dahil sa init sa loob ng inyong system unit, meron nagkakaroon siya ng parang moist, moist. Minsan dahil dyan nawawala ng contact yung circuit board sa loob. Okay, so punta naman tayo sa next na tanong. Paano ko naman i-restore yung data na galing dito sa aking hard disk? Yan, kasi importante kasi yung laman dito sa aking hard disk. Gusto ko siyang i-recover sana. So ganito yan, kapag hahawak na kayo ng mga circuit board ng inyong computer, halimbawa motherboard, motherboard, video card,
basta mga circuit board na gaya nito ay kailangan ninyo magkabit nito. Ayan, gloves. Okay, so ang gawin ninyo, no, para ma-store niyo yung data sa inyong mga hard disk, ano, ay kailangan ninyong i-swap. Okay, kailangan ninyong i-swap ito. Yung sinabi ko kanina na parang gagamba, maliit na gagamba, no? So kailangan niyo itanggalin itong ito. Camera ko ayaw mag-focus. Kasi ito, ano, webcam, no? So baka later on pag-ipon tayo, no, makabili tayo ng magagandang equipment dito, no? So kailangan ninyo ilipat yung BIOS chip nya. Ilipat ninyo doon sa bali ang gagawin ninyo, ano, ay bibili kayo nito, PCB circuit board ng hard disk ninyo. So kailangan magkapareho siya. Okay, tapos kailangan make sure ninyo na yung bibilhin ninyong PC board ay yung detail niya, no, ilagay ninyo kasi kung ito Western Digital, no, tapos ilagay ninyo 500 GB sa search ba kapag naghanap kayo, no, bibili kayo ng circuit board ng hard disk. Okay, so yung gagawin niyo ay isa-swap ninyo yung BIOS chip nya, ililipat nyo dun sa bagong binili ninyo na circuit board para i-restore ninyo yung data dito sa inyong hard disk. So kung halimbawa user ka, no, hindi mo alam kung paano ay pwedeng ipagawa mo na lang, ano, sa mga technician. Pwede sa mga electronic na technician, no, gumagawa ng mga radio, or pwede rin sa mga nag-aayos ng mga computer, laptop. So Sir Paul, ano, paano naman, ano, kung napakinggan ko na wala namang clicking sound, ano, wala namang pumipigil para umikot yung disk nya, as in okay talaga yung hard disk, okay yung tunog nya, okay, walang problema. Pero ang tanong ko lang po, paano naman kung ayaw siya mag-detect kahit okay naman yung nya, paano yun? Okay, walang drive letter na nag-a-appear. Okay, paano yung gagawin ko? Okay, so ganito yung gawin ninyo. Okay, so kailangan ninyo na mag-assign kayo ng drive letter dyan, kasi yung makikita ninyo dyan ay unallocated siya. Okay, so ibig sabihin meron kayong nagawa sa inyong computer kaya nangyari yan, nawala yung drive letter. Okay, so punta tayo sa sa next na tanong. So halimbawa merong nagtatanong sa atin, ano, napakahirap pala, ano, kung masiraan tayo ng circuit board sa ating sa hard disk ng ating computer, no, kasi napakahirap kapag mawala yung data sa ating hard disk. Okay, ano yung natin dyan? So yung may papayo ko dyan sa inyo ay mag-prepare kayo ng backup drive. Okay, so halimbawa meron kayong ginagamit na hard disk dyan, so mag-prepare kayo ng dalawang ganito. Yung isa ginagamit mo na talaga sa iyong computer at yung isa ay lang. Okay, nandyan lang. So yung isa, yung ito ginagamit mo na ito, tapos yung isa ay yung backup drive mo. Okay, so kung meron kang ginagawa dito na meron mga changes, so i-update mo rin yung isang hard disk mo. Okay, kasi alam niyo yung hard disk natin sensitive kasi ito, may mga time kasi na hindi natin inaasahan, no, merong mga problema. Okay, so at least meron tayong backup sa ating meron tayong backup drive. Okay,
So dito na nagtatapos yung ating ginawang video. Sana ay malaki ang naitulong nito para sa inyo, para malaman ninyo kung paano malaman kung sira na ba itong circuit board ng inyong hard disk, at kung paano ninyo maiingatan yung data sa loob, kung baguhan ka pa lang dito sa aking channel at kailangan mo yung mga content na katulad nito na ginagawa natin sa computer, ay wag naman kalimutan na subscribe, para every time na meron tayong ginagawang video ay kuwan ka dyan, na-update ka rin. Okay, so doon naman sa mga subscriber talaga natin noon pa, ay marami pong salamat sa inyong panonood, so paki-comment down below sa ating video kung meron kayong mga kuwan dyan, mga katanungan dito sa ginawa nating video. Okay, so hanggang sa muli at hanggang sa susunod naman na gagawin natin content. Okay, bye bye.